Mali na ang mga nangyayari, lalong-lalo na dyan sa Kongreso mga kababayan. Sa tangka nilang alisin sa pwesto si VP Sara Duterte. Kaya nagsuggest na si Congressman Marcoleta mga kababayan na siya mismo, ang tatayong abogado ni VP Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment dyan sa Kongreso. Panoorin niyo po. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Yun ang akala niyo. Subukan ninyo na impeach ang Vice President. Kasi mga kababayan ang Justice Committee po ang nag-handle dyan sa debate. Kung itutuloy o hindi ang impeachment case si VP Sara Duterte, tinanggal nila si Marcoleta doon mga kababayan. At ang naiwan doon ay sina Luistro at ang mga kasamahan niyang mga buhaya. I-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Yan. Pero marami po yan sila mga kababayan na hindi lang po iisang abogado ang kailangan. Pwede isa si Marcoleta doon. In case matuloy na mga kababayan. Matutuloy naman yan, di ba? Andyan na nga sa kamara. Kasi mali na po ang nangyayari. Mali na ang nangyayari. Wala nang ustisya. Injustice. Sabi ko sa kanila, bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng Office of the Vice President? Why? Na malinaw pa sa sikat ng araw mga kababayan, nakasaad sa batas. Na confidential nga yan in nature Ang pwede lang magsuri dyan mga kababayan ay ang COA. O bakit sinusuri ng mga buhayang yan, Congressman? At bakit pinipili lang nila si Sara? Gayong napakaraming mga tao mga kababayan ang may confidential fund. Kabilang na si Ngagba, lahat ng mga mayors, lahat ng mga governors, at iba't iba pang opisina ng gobyerno. Meron. If you are honest in trying to enact a particular law, kasi po, inquiry in aid of legislation. In aid of legislation. There are more than 400 offices and agencies of government. More than 400 pala Mayroong confidential fund. Beneficiaries of confidential funds. They were also notified by the COA. Meron silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan? Kung talagang hindi kayo namumulitika. 400 office. Hindi nila masasagot yan mga kababayan. Ang sabi nila, ginagawa lang namin ang aming trabaho. Mga buhayang ito. Ayaw nyong imbestigahan. Only the Office of the Vice President. Politika po ito. Politics. Pangalawa, sabi Dirty politics in particular. ko, yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures. Trabaho ng Ito po COA. yung trabaho ng COA. Kinuha na rin ng mga There is buhaya. only one office. There is no other office Wala nang iba. COA lang. mandated to audit and examine expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Anong ginawa ng mga buhaya mga kababayan? Usurpation of authority. Ang sabi ko, bakit po natin ginagawa ang trabaho ng COA? Kayo naman, Commission on Audit, bakit nyo sinurrender ang inyong tungkulin? May kasabot din siguro sa COA mga kababayan, Anyway, mga kababayan, hihingi rin pala ng budget ang COA dyan sa Kongreso, Haharap sila sa mga congressman, mga kababayan, during budget deliberation. Hawak din sa leeg. Meron pong problema dito, sabi ko. Nilalabag natin ang saligang batas. What was delegated can no longer be delegated. Kaya lang po pag ako nagsasalita ng ganito, pinapaalala ko sa kanila, tinuturuan ko sila ng pinasasagot nila sa akin, yung mga magugulo. Guguluhin nila ako. Hindi sila makikipagdebate. Ang gagawin nila, manggugulo lang. Ipapaaway kay Paduano mga kababayan. Tapos kung mayroon ng commotion, session suspended. Martilyo agad. Pagkatapos, papatayin nila yung aking mic. Di na maririnig si Marcoleta. Papatayin nila. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Mga buhaya, Grabe sila mga kababayan. Sa ngayon po, nakakaawa. Talaga? Kalagayan ng ating bansa. Napakamahal po ng kuryente. Hindi lang yan. Yun talagang paglulustay ng mga opisyalis ng gobyerno mga kababayan. Yung mga humahawak ngayon sa ating bansa, grabe kung makalustay. We are bleeding money. Napakamahal ng presyo ng bilihin. Napakamahal pa rin ng tubig. Ganyan po. Walang tumitingin dyan. Ang gusto Wala, busy sila sa Quadcom lamang nilang gawin, mag-hearing sa Quadcom.
At alam nyo ba mga kababayan ang update sa Quadcom? Boycott na nila si dating Pangulong Duterte. Hindi na daw imbitado mga kababayan, bawal lang pumunta. Dati-rati, pumunta ka dito, harapin mo kami, wag kang duwag. Oh, sabi pa ni Paduano mga kababayan, duwag ka ba? Takot ka ba sa amin? O pinuntahan mga kababayan hanggang hating gabi. Ayaw umalis si dating Pangulong Duterte. Ngayon, sabi nila, oh, si Duterte hindi na imbitado yan. Oh, bawal na yan pumunta dito. Naduwag ang mga gago mga kababayan. Ang Quadcom, wala Quadcom. silang ibang subject matter, kundi i-prosecute ang dating Mga Pangulo ng Duterte. Republika. Pati si Sara, pati si Roque. Kawawa si Roque mga kababayan, nawalang bigla. Oh, umalis na ng bansa mga kababayan. Hindi na matiis itong panggigipit dito sa Pilipinas dahil kakasuhan na siya mga kababayan ng yung pang walang bail, human trafficking, Diyos mio. Mga bintang nilang, mga walang basihan mga kababayan. Nakakahiya po ang kanilang ginagawa. Shame. Kaya sabi ng mga kasama ko, total magulo na kayo dyan, lumipat ka na lang sa Senado. Oh. Pumunta Magulo din sa Senado. Siguro mga kababayan, kung mataas pa ang buhay nitong si Marcoleta tapos bababa na si Sara. Ikaw na lang, Marcoleta, ang susunod na presidente after Sara, ha? ka sa Payag barangay. kami. Basta't hindi ka magbago, Marcoleta. Tandaan mo. Taloma proper. Magpatulong kayong dalawa ni Philip Salvador para sa ganon magkaroon ng kalidad ang Philippine Senate. Philippines Senate. Tingnan po nyo ang Senado ngayon. Tingnan nyo ang Senado ngayon. Ang presidente ng Pilipinas ay si Philip. Puro Philip, pwede rin. Sino first lady ni Philip kapag siya ang magiging presidente? Si Chris Aquino? Pero hiwalay naman siguro. Hiwalay na sila mga kababayan. Matagal na. Baga sa niluto, hindi mo malaman kung anong klaseng luto. Lutong Macau. Panis. Kilala nyo naman kung pabalik-balik na lang sila dyan. Paulit-ulit. Kayo rin naman kasi yung may kasalanan eh. Paulit-ulit, pabalik-balik. Pagkatapos ganito pa rin ang kalagayan ng ating bansa. Mahirap pa rin ang ating bansa. Mahirap pa rin. Merong isang matanda na nagsalita. Dapat na talaga, kahit pa sino iboto natin dyan mga kababayan, kung ang konstitusyon na talaga natin ang may diferensya. Dahil nakakalusot sila mga kababayan Alam nila ang mga butas-butas mga kababayan. Hindi naman natin sinasabing total constitution change siya. Pero, polish ba? Siguro i-stop na muna nila yung paggawa ng mga bagong batas mga kababayan, limitahan, tapos mag-focus muna sila dito sa mga butas sa mga ating konstitusyon. I-polish muna nila, para hindi malulusutan. Tapos, gagawa ng batas mga kababayan para ma-punish itong mga kawatan sa gobyerno, which is kabilang sila dyan sa Kongreso. Paano yan? Paano yan? Isa siyang scientist. Insanity, sabi niya. Sa Tagalog, kabaliwan. Ano po yung insanity sa Bisaya? Buwang. Kabuwangan. Insanity is doing something over and over and over again, but expecting different results. Boto na kayo ng boto sa kanila eh. Oh, excuse me. Hindi lahat bumoboto sa mga buang na yan. Bumoto pala tayo kay Marcos. Ikaw din, Marcoleta. Bumoto ka pala kay BBM dati. Nakita kita, sa unit team. Kasali ka rin. No exemption. Ganun pa rin. Hindi tayo makakakuha ng resultang mabuti para sa ating bansa. Kasali ka. Dahil bumoto ka rin kay BBM Nabudol tayo. Alam na natin ang galawan ng mga Marcos mga kababayan pero bumoto pa rin tayo dahil ang sabi nila, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. At yan din ang gagamitin ni Sandro later on. Bakit hindi natin testingin si Philip Salvador? Sige, test nyo. Isama nyo kami doon. Kahit hindi mo malaman kung anong klaseng niluto ang Philippine Senate. Sabi nila sa akin, paano isasama mo ako dyan? Hindi pala magkakapareho yung sahog, hindi magkakasama yung sangkap. At least 24 lang sila mga kababayan
Hindi kagaya ng Kongreso, kukuyugin ka talaga ng hundreds and hundreds of crocodiles. Hindi natin alam kung anong lasa niyan. Tapos ilalagay mo pa ako dyan, isasama mo pa ako dyan. Hindi po, ganito po ang gagawin natin. Dahil nga hindi natin maintindihan kung anong klaseng luto na yung Philippine Senate. Kayo po ay ilalagay natin dyan para po magsilbi kayong magic sarap. Magic sarap. Baka po sa lasa, Ajinomoto, pwede? Si Philip, at least PDP laban mga kababayan ha. magkaroon man lang ng lasa yung luto na yan, baka magkaroon tayo ng pag-asa. Sana nga. Sana nga. Basta ang focus na natin mga kababayan ngayong midterm election, i-boycott natin ang bagoong Pilipinas. Magpasok tayo mga kababayan ng mga senador na hindi kaalyado dyan sa bagoong Pilipinas mga kababayan dahil isa lang ang ibig sabihin niyan. Kompleto na sila sa boto para ma-impeach si Sara, kompleto na sila sa boto para mag-charter change, para hindi na bababa sa pwesto yung si Ngag-Ngag at magiging Prime Minister na si Tamba. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.